Hello guys! Good morning! Good morning mga shalak, charis. Ayan, nakakaloka. Nakaano talaga ako. Hindi ko kasi makita eh. Pasensya na, hindi masyadong malinis ang aking kitchen, charis. Medyo magulo, char. Ayan. Titimpla lang ako ng kape ngayon. Kakagising ko lang mga around 9:51 and nagbabasa-basa ako ng aking comment. Nga pala, thank you so much na nagpapa-shoutout. Sabi, thank you for the shoutout po. My 6-year-old even recognize you. Can you mention her name daw po? Please to say hi to, I don't know how to pronounce this, but, hi! Ano ba to? Wyram or Iram Ciela. Oh my God. Napakaganda ng name. Kakaloka. How I wish ganito yung name. Anyway, youngest fan Monerscan. She would like to meet you daw po if nasa US na siya. Ay, nakaka-touch naman. Kaloka. Ay, nako. Karamihan ng mga ko ngayon, ng mga bagong subscriber ko ngayon, either yung mga mommy ng mga EB3 immigrant app na nag-a-apply papunta dito. Yung mga nasa Saudi, nasa Pinas, sila yung nagwa-watch sa atin. Nakakaloka. Bayan, punin natin ng konti. Shalak! Gora na. Pwede na yan. Ayan. Pag morning. Ano lang. Isa lang ako. Nakita nyo na. Napaka-practical. Purita talaga, day. Walang coffee maker na maganda. Yung brew lang. Magkano ko to nabili? $15. Ayun. Nag-worry nga ako kahapon eh. Sabi ko baka sira na to. Pero okay pa naman. So lang to? $15 lang to mga inday. Parang siya nasa parang trade center something, no? Thank you so much sa aking beshi na si Ate Vanessa. As in, sinamahan niya talaga akong pumunta doon. Nakamura ng bonggang-bongga dahil kasi usually, yung mga mamahaling coffee machine, kahit brew lang, ay naglalaro from $40 to $50. Pero ito, nasa $15 lang. $15 or $14, mga ganon. O, diba? Bonggacious! Kape-kape, mga beshi. Yan. Bago pumasok. Kakaluto ko lang ng aking baon. Baon ako ngayon. See you later. Maliligo muna ako. Yan, hello mga kabe. Hindi nakaharap yung camera. Hindi handa. Nakakaloka. Ayan. Tapon muna tayo ng basura. Batang liwanag ng araw. Kakaloka. Daibiyang. Kakapanood ka to ng Winky. Shalak. Ayan, pak. Let's go. Usually before ako pumapasok, nagtatapon ako ng basura. Para wala masyadong kalat. Or walang lalangawin bago ako umalis. Diba? Ayan. Mga shalak, let's go na. Magdadrive muna ako. Diba? Bago ako malate, charis. Dito na tayo mga beshi. Ayan. Ayusin natin yung ating buhok. Charis. Meron pa tayong time para maglakad-lakad ng maayos at hindi tayo nagmamadali ngayon. Nakakaloka. Gora na. Ganda ng panahon ngayon.
Summer na summer. Diba? Kung malayo-layo pa yung fall, charis. Siguro mga October to, magpo-fall na or pagbalik ko. Galing galing Kakalamierda. Kapun ka! Sobrang busy ngayon. Nakakaloka. Ano ba yan? As in, to the highest level, day. Kapisit. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. Kasi nga sobrang busy talaga. As in. I mean, hindi naman siya sobra, yung parang tindi. Ganon talaga yung emergency department. Pero ano siya, yung parang, tawag dito, toxic yung mga pasyente dahil. Pati mga family members siyalak. Meron pang isang intern dahil, nakakaloka. Ambisyosa, pakialamero, I mean, nakikialam sa issue. Hindi naman siya kasali. Hindi naman siya part ng ng team or healthcare team ng pasyenteng yun. Pero nakikialam. Sarap ipakain kay Lolong. Charis. Shalak. Ano ba yung ko? Chick-fil-A. Nag-order ako ng Chick-fil-A. Ano to? Itong tawag na to, mga shalak. Sandwich. Isa to sa mga famous. Kumbaga parang to, Jollibee ito dito sa Ohio. Sarap. Iba talaga yung lasa ng chicken nila. Ng Chick-fil-A. Shalak. Yung pala sa nag-comment kung ano yung mga common cases sa fast track. Parang na-discuss mo na yung before, pero sige, kwento natin kung ano yung mga common na na-encounter namin or na-encounter ko kapag nandun ako sa fast track. Dito kasi mga Inday, ang triaging is ESI. Ito ESI 1, 2, 3, 4, and 5. Pag mga 5, lang yun, very light cases as in. Bihira ang ESI 5 kasi parang lang yun, parang doctor's office consultation. So med refill. Ba't ka pupunta ng ED kung med refill lang palang kailangan mo? Alamero. Nagsampal. Okay, alamero. Okay, alamero. Ayun talaga ako sa residente, pakialamero. Hindi siya resident, parang medical student. Pakialamero dahil. But anyway, balik tayo doon sa mga common cases. So ESI level 4, halos napupunta lahat sa fast track. So ano yung mga common doon? Mga shortness of breath, cough, sore throat, flu-like symptoms na kailangang iswab,
Tapos mga laceration na kahit kailangang tahiin o isuture. Ganun lang, para siyang urgent care. Tapos, ano pa ba? Mga STD check doon nilalagay. Mga nabalian, hindi naman nabalian ng bottom. Yung parang nagkaroon ng sprain, mga ganyan, muscle strain, lower back pain, chronic back pain, mga ganyan, na hindi kailangan ng lab work. Pero paminsan, doon mismo sa fast track na yun, naglalagay sila ng soft 3. Ano yung tinatawag nilang soft 3? Ang soft 3 ay, hindi siya 4, hindi siya ESI level 4, ESI level, 3. Pero, hindi naman kailangan ng lab work or kung kailangan man, yung mga basic lab work lang like mint and lavender. Which is yung electrolytes lang, CBC, DMT, ganyan, potassium, sodium, mga ganon. Pero, yung, ano tong tawag na to? Merong mga, kunyari, headache cocktail. Kailangan ng IV, kailangan sweruhan, like kailangan ng fluids, kailangan ng gamot, like for example, Zofran, kailangan ng mga, Ketorolac, IV, ganyan, kung sa Saudi, Voltaren, mga ganyan. So, ganon, kailangan. Pero hindi naman siya nagko-qualify as category 3 hard. Soft siya. So, doon lang nilalagay, maski kailangan magswelo. So, yun yung mga common cases. Madali lang siya, pero dito kasi, yung mo. Pero mabilis ang transition, mabilis yung work. As in, ayahay talaga pag doon. Kasi halos or karamihan ng mga pasyente na napupunta doon ay ambulatory. Or kung nakaka-wheelchair ma'am, parang hindi siya naka-wheelchair ma'am, kasi nga nabalian, na-sprain yung ankle, mga ganun lang. Hindi mo kailangan mga mag-full change, mga ganon. Oras naman. May 15 minutes pa ako. Napakaano ko pagdating sa break hours. Kasi alam nyo naman, baka machismis tayo. Sige na, later na lang. Nanonood pa ako ng Winky. Charis! Finally, natapos din. Ay. 12:26. 26 yung labas dahil. Fuck, Sheila! Pagoda ang lola niyo. May trabaho pa ako bukas. Babalik pa ako ng bukas 3 o'clock. May shift pa ako 3 hanggang 7 o'clock. Pagod na pagod ako nung Pagod na pagod ako nung end of my shift. Yung last portion ng shift ko siguro mga yung last 5 hours ng shift ko. Ay, pagod na pagod ang lola nyo, day. Halos, hindi ko na, nandito. Ako, babalik na naman tong
Itong hinayupak na to. Parang naglalaro na lang tayo, day. Parang laro-laro na lang yung ano. Yung ginagawa. Ito, babalik na naman, day. Tangina talaga mga pasyente, no? Dito talaga sa sa Grandview, parang laro na lang sa kanila yung ano. Ayun, kanina kaka-discharge lang, day. Babalik na naman yun, day. Paano? Libre. Libre sa mga mahihirap ang insurance. Pero para sa atin na nagbabayad ng halos daang dolyar kada daang dolyar kada buwan, wala, hindi siya libre. Pagpupunta ka ng ER dito, day, copay pa lang, yung admission pa lang papuntang ER, aabot ka ng aabutin ka ng mga mga 100, mga $300 copay pa lang. Wala pa yung labs, wala pa yung EKG. O di ba hindi ka ba maloloka? Pero para sa mga mahihirap dito, walang bayad, day. Zero copay. Papasok ng gutom, lalabas ng busog. Hingi pa yan ng peanut butter and jelly, ang mga hinayupak. Shelak! Wow, nahuwa ako. Paano? Kumain na naman ako ng pizza, day. Buisit talaga. Pag kumakain talaga ako ng carbs, feeling ko parang nauuhaw ako ng bonggang-bongga, day. As in, nakakaloka. Yan, layo pa ng pinagparkan ko. Pak na pak, shelak! O diba, wala nang tao pag ganitong midnight na. Wala. Sa parking lot namin. Wala nang tao, masyado. Yan. Di na tayo haggard. Kanina, nabisi talaga ako sa mga bandang 8 or 9 o'clock. Akala ko isasara na yung mga bed ko. Hindi pala, day. Hindi pala isasara, nakakaloka. Ano lang pala, shelak. Lagay ko dito, da. Tapon ko na lang bukas. Nagkaroon pa ako ng isang bedridden na pasyente na septic workup. Nako, day, as in, siyalak talaga ako, day, kapag septic workup, mga beshi. As in, kakaloka. COVID, strep throat, lahat. Tapos, blood culture, 2 set. Di ka ba maloloka? EKG, ano pa yung mga order doon? Lactic acid, CBC, ay, naku, day. Ammonia, serum tox, hay nako, INR, lahat ata ng kulay ng tubes nandoon na, day, as in. Tapos ang daming fluids na ibibigay, siguro mga 3,000 ml, ganyan, 2,500 ml bolus, tapos 2 set of antibiotic. Hindi ba ka ba maluloka? Pero ano lang tayo, wala tayong karapatang magreklamo kasi isa tayong empleyado. Kayod lang ng kayod, mga beshi. 'Di ba? Laban lang. Dead makels. O, tingnan nyo kung anong nangyari. 12 o'clock na, o 'di ba? Tapos na ang shift. Kaya always, kapag naka-face kayo ng mga senaryo na bigla kayong mabibisi, always yung isipin na lahat ng bagay may katapusan. Diba? Matatapos at matatapos din ang shift niyo. Smile, work hard, and say shalak! Charis! O siya, sige na mga inday. Ayoko nang tumawa ng malakas. Kasi nga baka sabihan na naman ako ng mga basher ko na kung ano naman yung nasinghot ko. O diba? O siya, sige na mga inday. Babush na. See you on my next vlog. Bye-bye!